Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, sports writer, analyst at commentator. Welcome sa ating munting YouTube channel. We do not monetize, kaya handog ko sa inyo straightforward information, walang halong sensationalism. At ngayon sa Boxer Shorts, pag-usapan po natin ang mga boksingerong lumalabas ay nasa listahan ng hit list ni Manny Pacquiao. Mga boksingerong gusto niyang makalaban. Nandiyan nabanggit na ang retirado si Floyd Mayweather Jr., ang posibleng rematch with Manny Pacquiao. And then nabanggit din ang WBA regular lightweight champion na si Gervonta Tank Davis. May bahid ba ng katotohanan itong mga boksingerong nabanggit? Pwede ba talaga nilang makalaban itong si Manny Pacquiao? Pag-uusapan natin yan dito sa Boxer Shorts. Alam niyo mga kaibigan, officially retired na po sa boxing si Manny Pacquiao. Ang kanyang huling totoong laban nangyari noong 2021 pa nang siya matalo kay Yordenis Ugas ng Cuba para sa WBA welterweight title. Bagamat retired na for the last 2 years, tila walang ginagawa si Manny Pacquiao kundi ilista ang pangalan ng mga boksingerong gusto niyang makaharap sa isang pagbabalik sa boxing ring. But for some reason mga kaibigan, naunsiyami itong planong comeback ni Manny Pacquiao. Tingnan natin ang mga naging developments in the last 2 years. In December 22 mga kaibigan, nagbalik sa boxing ring si Manny Pacquiao by way of an exhibition fight kontra sa YouTube martial arts performer kuno na si DKU. Ito po yung exhibition fight at obviously out of shape si Manny Pacquiao. This is not an official fight. Nanalo po si Manny Pacquiao by whipping DKU. By January 2023 naman mga kaibigan, pumirma ng isang one-fight contract itong si Manny Pacquiao para sa Japanese-based MMA company na Rizin Promotions. Now, ang Rizin Promotions, sila rin ang nag-promote ng ilang mga laban ni Floyd Mayweather kontra sa kanilang MMA stars. So, umugong ang balita that Floyd Mayweather might fight Manny Pacquiao in a rematch under Rizin Promotions. January 2023 ang kontrata, hanggang ngayon, wala pong laban na nangyayari kay Manny Pacquiao under Rizin Promotions. Now, later on mga kaibigan, by July 2023, umugong ang balita na ito nga, maghaharap na si Terence Crawford at si Errol Spence Jr. para sa undisputed World Welterweight title. Medyo nakisawsaw si Manny Pacquiao sa labang ito sapagkat sinabi niya sa media na willing siyang labanan kung sino man naman nanalo dito kay Crawford at kay Spence. Nangyari nga ang laban, nanalo po si Terence Crawford by knocking out Errol Spence Jr. Pero hindi kinagat ng media. Wala nangyari doon sa proposal ni Manny Pacquiao na harapin itong si Crawford na siyang nanalo kontra kay Errol Spence. Sa halip, lalabanan ni Terence Crawford itong si Errol Spence Jr. in a rematch possibly early next year. Now also by July 2023, umugong din ang balita na gustong makaharap ni Manny Pacquiao ang welterweight challenger from Inglaterra na si Conor Benn. Magandang laban ito sapagkat exciting na boksingero itong Conor Benn. Pero wala rin po nangyari sa labang ito sapagkat si Conor Benn was under suspension sa Inglaterra sapagkat may nakitang mga performance enhancing drugs doon sa kanyang katawan o sistema at hindi siya makalaban. So wala rin pong nangyari doon sa proposal na Manny Pacquiao versus Conor Benn. Nitong July 2023 naman mga kaibigan, inanunsyo ni Manny Pacquiao na maaaring bumalik siya sa boxing ring early next year para sa isang laban kontra sa Thai legendary kickboxer na si Buakaw Banchamek. Exhibition fight lamang ito mga kaibigan, pero mapahanggang ngayon walang konkretong detalyeng lumalabas sa labang ito. In fact, si Buakaw lumaban na last November 4 at lalaban muli this coming December pero hindi niya binabanggit si Manny Pacquiao. So hindi natin alam kung ano estado ng labang ito. Ngayon, ang binabanggit naman ni Manny Pacquiao, hindi na si Buakaw. Ang gusto niya, yung isa pang Buakaw, si Floyd Mayweather Jr. And of course, ang WBA regular lightweight champion na si Gervonta Tank Davis. Nagsabi si Mayweather na babalik siya this coming December, possibly in an exhibition bout kontra sa isang boksingero, pero hindi niya binabanggit si Manny Pacquiao. So parang kanya napupusuan umano ay ang retiradong boxer na si Mikey Garcia. Obviously, gusto ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather in a rematch sapagkat magdadala ng malaking pera ang kanilang muling paghaharap.
yung 2015 fight ni Mayweather at ni Pacquiao was a box office success. But it was a very disappointing fight. Nanalo by decision lamang si Mayweather at may tama ang balikat ni Manny Pacquiao. Very boring ang labang ito. Tingin na marami yung 2015 fight happened several years late. E di lalo na ang rematch kung sakali matuloy ito. 44 going 45 na si Manny. Pagkatapos si Mayweather 46 going 47. Pagkatapos exhibition bout lamang. Kung yung unang laban tingin na marami panis na. Ano pa itong rematch? Super panis na ito. Double dead chicken na. At kung ito magiging exhibition bout lamang mga kaibigan, ito yung malaking insulto sa boxing fans. Pera-perang klarado. So mas maganda yung laban kontra kay Tank Davis, ang WBA regular lightweight champion. Gusto ni Manny Pacquiao mangyari ito at 147 pounds welterweight or catchweight at 145. Madali yan, maayos yung timbang na yan. Although itong si Tank Davis, ang pinakamabigat na timbang niya is around 140 pounds. Ang totoong problema ni Tank Davis mga kaibigan ay ang kanyang problemang legal na kinakaharap. Kamakailan mga kaibigan, nasintensyahan to 90 days in prison itong si Tank Davis. Dahil dun sa ginawa niya noong 2020 kung saan nakasakay sa kotse, mukhang nakainom, mukhang may nasagasaan silang ilang mga pribadong individual. So nag-plead guilty siya, nasintensyahan, buti na lang na-commute. Binabaan yung sentensya at nakalabas siya a few months ago. But he is one strike away from going back to prison. Under probation pa itong si Tank Davis. So isang mali, makanti lang niya ang batas, ay balik preso siya. Malaking problema, di po ba mga kaibigan? Pero magandang laban kung matutuloy. Very competitive. Halos magsinlaki lang ang dalawang boksingero. Itong si Tank Davis, matipid sumuntok. So maganda yan kay Manny Pacquiao kasi gagamayin niya ulit ang boxing ring Hindi po masyadong makamay si Tank Davis but he has one punch knockout power. Now, isa pang bagay na maaari maging balakid sa pagbabalik ni Manny Pacquiao ay yung demanda ng Paradigm Promotional Company sa kanya. Nanalo po ang Paradigm last May, ginawaran ng $5.1 million na award for breach of contract umano na ginawa ni Manny Pacquiao. Kasi may pinirmahan din si Manny Pacquiao sa Paradigm. At sabi ng Paradigm, dapat Conor McGregor, dapat Mikey Garcia, iba nilabanan mo, may kontrata kami sa'yo. So dapat bayaran mo kami kasi nag-advance kami. So may problema legal yan. Kung sakaling labanin ni Pacquiao si Tank Davis sa Amerika, sigurado ako aalma itong Paradigm. Teka muna, huwag niyo muna ituloy yung laban. May utang sa amin yan O ganyan. So kailangan ayusin din itong problema sa Paradigm. Most likely, iaapila ang desisyon ng korte. Yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today mga kaibigan. Ang daming pangalan, ang daming gustong makalaban ni Manny Pacquiao, pero ang daming balakid sa kanyang pagbabalik. Yan po ang Boxer Shorts. Muli ako po si Atty. Ed Tolentino, nagpapasalamat sa inyong patnubay. Reminding you, walang personalan, buntalan lang.